Mga kwento ni Fermo. Sa isang maliit na nayon sa bukid ng Legazpi, umuugong noon ang balitang merong batang napakagaling manghilot. Ang edad nito ay nasa 10 taong gulang. Pero kung makaplos ang kamay, talagang gumagaling ang taong nagpapahilot. Lagnat, mga pilay at iba pa. May mga pagkakataon nga daw umano na nagpapagaling ito ng mga may bati ng elemento. At may naitaboy na rin ito doong mangkukulam sa isang lugar. Sa Legazpi lang din. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Michael. Ang ibabahagi kong kwento, hindi ako sigurado kung totoo. Dahil batay lamang ito sa pagsasalaysay ng lolo kong tawagin na lamang nating Damian, na naging kaibigan ng batang manghihilot. Dekada 70 ito nangyari. Taga Catanduanes sila Damian. Napadayo lang sa lugar ng Legazpi dahil nga nagkaroon siya ng sakit noon na hindi matukoy-tukoy ng ibang albularyo. Ultimong sa doktor, walang naging matinong resulta. Pabago-bago umano, iba-iba ang konklusyon. Lumaki kasi ang isang paa ni Damian. Napayuhan pa nga ng doktor na dalhin sa Manila dahil mas advance umano ang mga pangsuri doon. Umasa na lamang ang pamilya nila sa manghihilot na bata. Maraming pasyente nang dumating sila. Ang kasama ni Damian ay ang kanyang kuya na nasa ganap na ng edad. 20 mahigit. Abala kasi yung mga magulang. Hindi pwedeng iwan ang pinagkakakitaan dahil mas bibigat lamang ang kanilang problema. Itong manghihilot na bata ay pangalanan nating Romeo. Matanda lamang ng 2 taon si Damian dito. Tingin nila noon na hindi na aabot ang kanilang paglinya gawa ng hapon na din silang dumating at maraming pang tao. Katunayan, itong mga magulang umano ni Romeo ay pinapauwi ng iba. Pinapabalik na lang kinabukasan. Nakiusap ang kuya ni Damian. Sinabing pwede bang isingit ang kapatid niya gawa ng malayo na ang pinanggalingan nila. Sa Catanduanes pa po kami. Pasensya na iho Kagaya ng iba'y malalayo din sila pero kailangang magpahinga ng anak ko. Kung gusto mo dito na lang kayo sumilong, may matutulugan naman. Wika ng nanay ni Romeo na pangalanan nating Manang Elna. Tumango ang Kuya Riley. Nagpasalamat si Damian. Wala din kasi silang matutuluyan. Posible pang ang doon lang sila sa parke matulog. Itong ibang pasyente ay hindi naman ganoon katagal inasikaso. Mga nasa 3 na daw sila noon pero yun na nga. Itinigil ng panghilot. Pero noong umalis daw ang iba, lumapit itong si Romeo kay Damian. Tinitigan daw siya nito. Kinausap ang nanay niya. May binulong lang. Sa mga puntong ito ay nasa may harap daw sila ng bahay. Nakaupo sa mahabang upuang kawayan na nagsisilbing tanggapan. Kamalig ito na mahaba. Samantala, malaki ang bahay nila Romeo. Isang palapag pero malapat na bungalow. May kubo pa doon sa likod na parabang pinagmamay-ari ng pamilya. Nasa gitna umano ng napakalawak na sakahan ng lugar. Kung kaya naman malayo ang kapitbahay. Sabi ng anak ko ay pumasok daw kayo sa loob. Doon niya kayo kakausapin. Hindi pala biro ang sakit mo dong. Magang-maga ang paa mo. Manang, wala pong nangyari sa ibang albularyo. Pero tingin ko po ngayon alam ni Romeo yung sakit ko, tama po ba? Wika ni Damian. Ang sabi naman ng ginang ay tama daw. Alam ng anak niya ang sakit pero kakaiba daw ito kumpara sa natutunghayan niya. Basta umano, sila na lamang daw mag-usap sa loob kasi nga mukhang mahabang gamutan daw yon.
Pumasok sila sa loob ng bahay. Doon sa may dulo. May silid na bukas ang pinto at nakadungaw daw si Romeo. Sabi ng tatay nitong bata ay doon daw banda. Hindi naman kumibo ang magkuya. Paika-ika ang lakad ni Damian. Hindi naman daw masakit kung hahawakan ng paa niya kapag inihahakbang lang. Para umanong may nakaipit sa kanyang singit. Masakit ito at talagang iniinda lamang ni Damian. Itong silid ay maliit. Walang ibang gamit doon kundi ang altar na nakadikit sa dingding. At may mga nakatirik o man na kandila sa bawat kanto ng silid na yon. May sindi at medyo nakakakilabot. Huwag niyo nang ipagsabi na pinaglaanan ko kayo ng mahabang oras Kasi baka inggitan Dito sa silid na ito, dito ka matutulog. Ano bang pangalan mo? Sabi ni Romeo. Sumabat daw si Kuya Riley at ang sabi, Damian ang pangalan at kapatid niya ito. Habang siya naman ay nagpakilala din. Subalit nagtanong kung kasama ba si Kuya Riley doon sa silid na yun kapag nagpapahinga na si Damian. Hindi. Doon ka lang sa silid ko. Doon ka matulog. Ako ang kasama niya. Itong sakit mo, Damian, ngayon ko palang masusubukan. Ang ibig kong sabihin, ngayon lang ako nakatagpo ng may sakit na katulad ng sayo. Inaaswang ka. Hindi sa pagmamalabis. Pero tama ito, inaaswang ka. May balak siyang masama sa'yo. Tingin ko'y kukunin ka niya kaya ka pinalis Sabi sa akin ng lolo ko nung nabubuhay pa. Ang aswang daw na dumudukot ng mga bata kalimitan mga busaw. Marami silang pamamaraan. Pero itong busaw na nagbabalak ng masama sa'yo, ginamitan ka ng lason. Wika ni Romeo. Nakarinig na siya ng haka-haka na may maraming aswang sa Catanduanes. Naglipa na daw ito doon buhat ng may bagyong tumama sa lugar at maraming namatay. Malamang, isa sa mga yun ay ang salarin sa kung bakit nagkakasakit si Damian. Napasimangot ang mukha ni Damian. Ultimong si Kuya Riley umano ay nagtataka. Sabi pa nito kulam daw ayon sa ibang albularyo. Pero lumalabas na lason pa lang tumama sa kanyang kapatid. Hindi lang basta lason. Kasi nga naging binhi na ito at kapag hindi nakuha sa loob ng katawan, mamamatay itong kapatid mo, Kuya Riley. Ang binhi, nasa paa niya. Kailangan ko ng mahabang gamutan at sisimulan ko kaagad sa gabing ito. Sila nanay alam na nila yung sakit. Sinabihan ko na sila tapos magbabantay na silang sila sa bahay kasi nga ang aswang nakasunod yun palagi sa biktima. Sa tingin ko naririyan na lang nga siya sa paligid Nagtatago. Mahirap hanapin ang isang busaw. Maliban na lang kapag nasikatan ng araw. Pero kapag gabi hindi mo makikita. Sa ngayon hula ko lang na naririyan siya. Kapag nasa malapit na mararamdaman ko na yan. Tinawag ni Kuya Riley ang tatay ni Romeo. Pangalanan na lamang natin itong Mang Andisyo. Lumabas ito ng silid. Nakita ni Damian ang kapatid niyang kinakausap doon sa sala. Tapos panay titig sa kanya at tumatango pa. Hanggang sa pinahiga daw si Damian sa sahig at hinapuhap ang kanyang paanon. May lana umanong kasama. Nanlaki ang mga mata ni Damian dahil ang init umano ng kamay ni Romeo. Para umano itong nagbabaga. Pero hindi naman daw siya napapaso nun. Pakiramdam niya lang ay sobrang init talaga. Inaalam ko pa kung saan bandang binhi. Malamang nandito lang yan sa may buto mo sa hita. Yung busaw hindi kumakain ng buhay. Kinakain ito yung pata at bulok na ang katawan. Kaya ka nga niya nilason para masira yung katawan mo. Hindi naman nagsalita si Damian. Nakikiramdam lamang siya noon. Hanggang sa sinabi daw ni Romeo na magpahinga na siya. Yun ang unang gamutan at pansamantala ay mapipigilan umano ang lason sa katawan nito. Lumabas na ng silid si Romeo pero bago mangyari ito ay pinatay ang sinde ng mga kandila. Mag-isa lang si Damian. Natatakot siya kasi nga usaping aswang na yon tapos may balak pa sa kanya. Isa pa,
Sumusunod daw yon. Nakatulog sa kakaisip ng nakakatakot si Damian. Ginising siya ng malalim na gabi na at pinakain ni Manang Elna. Pagkatapos noon ay bumalik din kaagad sa may silid. Walang ibang gagawin si Damian kundi doon lang talaga ito sa silid na yon. Kinabukasan, may mga pasyente. Ang kapatid niya ay naroroon sa may labas. Tumutulong ito kay Romeo. Tapos sumasaglit umano si Romeo sa silid at tinihilot siya. Tamang sinabi ng batang ito. Pinaglaanan nga ng oras na higit pa sa ibang pasyente si Damian. Pagsapit ng gabi ay ibang gamutan naman. Nakatayo si Damian at nakaharap sa altar. Kakaiba ito kumpara sa albularyong nilapitan nila noon. Nakatayo lang at may pinapasambit na dasal. Karaniwang dasal na Ama namin. Tapos si Romeo ay natulog na sa banig. Ilang mga sandali ay bumangon ito at tinawag ang kapatid niya. Naroroon sa likod ng bahay si Kuya Riley sa kubo. Dumating naman kaagad kasi nang pinuntahan din niya ng tatay ni Romeo. Patulong ako, Kuya Riley. Hindi kasi pwedeng sila nanay ang alaalalay. Bawal yun dahil nga kadugo ko sila. Maliban na lang sa ibang ginagamot ko. Ito kasi aswang Baka malipat pa sa mga magulang ko. Kung ganun sa akin lilipat ang sakit? Hindi lilipat sa'yo. Sa akin mapupunta kasi nga ako yung gagamot Hindi naman ikaw. Hawakan mo lang siya. Masakit itong gagawin ko Wika ni Romeo. Pinaupo sa banig si Damian. Sinandal sa dingding. Hinilot ang paa hanggang singit. Napakasakit umano nun. Ito pa lamang ang mga pagkakataong nasaktan ng gusto si Damian habang hinahawakan ng kanyang paa. May pinisil-pisil mula sa singit at kinabig ito patungo sa mahita. Nanlaki ang mga mata ni Damian. May nakaumbok daw sa balat niya. Medyo malaki, para bang bugon. Tiisin mo lang Ilalabas ko na yung lason. Matapos magsalita ang manghihilot, ay kumuha daw ito ng kandila. Sinindihan at pinatak ito sa may nakaumbok sa hita ni Damian. Napakasakit umano. Ni ultimong ang buo niyang katawan ay para bang apektado. Isabay pa ang init na nagmumula sa patak ng kandila at init ng kamay ni Romeo. Hanggang sa nabitak umano ang laman at may lumilitaw na maitim na bagay at sobrang baho nito. Mangiyak-ngiyak na sa sakit si Damian dahil habang lumilitaw ang bagay na yon, mas lalong sumasakit. Itong si Kuya Riley ay napasuka. Pinisil ng pinisil ni Romeo ang laman hanggang sa malaglag daw ito sa banig. Naglabasan ng napakaraming nana pagkatapos nun. Mas lumala pa umano ang baho sa amoy. Yung itim na lumabas sa laman, nalulusaw, umuusok. Ang sabi ni Romeo ay yun na raw ang lason. Yun ang binhi. Tanggal na raw ito sa katawan niya, pero hindi pa kaagad gagaling ang paa. Kailangan pa ng ilang araw na gamutan gawa ng kapag pinabayaan ay hindi na ito maibabalik sa normal. Doon na pumasok sa silid ng mga magulang ni Romeo. Hinugasan ng paa ni Damian tapos binalot ng tela. Itong napakabahong nana ay si Kuya Riley umano ang naglinis doon. Nakakahiya naman kung pati yun ay pamilya pa rin ang aasikaso. Gumaan ang loob nitong si Damian. Bagamat masakit pa rin ang paa. Pero kahit papano'y magiging maayos ang lahat. Nagtanong siya sa manghihilot kung susundan pa siya ng aswang. Sabi naman ni Romeo ay mataas ang posibilidad. Mas magagalit pa yon. Kaya habang naroroon daw si Damian sa bahay ay gagawan nila ng paraan, wag lang daw lalabas. Lalabas lamang kung kakain at dudumi. May banyo naman sa loob ng bahay. Pinahiram sila ng mga damit. Nagamit na kasi yung baon nila noon. Nilaban ito ni Riley. Katabi ni Damian si Romeo lagi kapag natutulog na. Hindi daw ito malikot na parang ang umanong patay kong matulog. Nakatihaya.
Tuwid ng katawan at nakatingala ng maayos. Umuusog nga daw noon si Damian gawa ng natatakot siya dito. Araw-araw na hinihilot ni Romeo si Damian. At habang nangyayari ito ay parabang lumiliit ng lumiliit ang maga sa paa. Nakapaglakad na ng maayos si Damian. Kung tatalon nga daw umano ay pwede. May konting kirot nga lang. Pero doon na lang sa sugat. Uso pa nung kapanahonang yon ang penicillin. Binubudbud ito sa sugat pero bago mangyari ito, hinuhugasan muna ng pinakulo ang dahon ng bayabas. Hindi yung mainit yung maligamgam. Para bang bagong tuli. Ganon. Hanggang sa isang gabi, sinabi ni Romeo na hindi muna siya tatabi kay Damian. Paano ba naman kasi ay nararamdaman na raw nitong aswang. Alistong-alisto nga umano ang mga magulang ng batang albularyo. Halos walang tulog ang mga ito. Sabi naman ni Damian ay papasok ba ang aswang sa bahay. Umiling si Romeo. Hindi umano, pero kapag nabigyan ng pagkakataon, lalo't hindi nag-iingat si Damian, maaaring mahamak ito ng aswang. Nagtutungo pa naman umano sa likuran. Doon sa kubo na kung saan naman yon ang tulugan ni Kuya Riley. Oo, at nagawa na nga iyon ng makailang beses ni Damian pero bumabalik kaagad. Nabuburyong kasi siya sa loob ng silid. Walang ibang nakikita kung hindi ang mga dingding at yung altar na may imahe ng Panginoon. Pero walang ribulto. Ayos lang naman sa akin yon. Pero wag mo nang gagawin ulit sa ngayon o sa susunod na mga araw. Dito ka lang. Naawa na kasi ako sa mga magulang ko. Gusto kong ako naman ang magbantay. Tsaka delikado na rin kasi nga nasa malapit na yung aswang. Pagkatapos magsalita ni Romeo ay lumabas na ito ng bahay. Ito namang si Kuya Riley, pumasok doon sa silid at sinabing doon daw siya matutulog. Nagmungkahi kasi umano ang tatay na manghihilot na ayos ng tabihan ng kapatid. Hindi katagalan ng pag-uusap nila ng kuya niyang si Riley. Biglang kumalabog ang pinto sa may kusina. Napasilip silang dalawa noon. Itong mga magulang ni Romeo ay nakasilip sa may bintana. Tila ba galing iyon sa labas at nagmamadaling pumasok sa loob. Nagpakita na yung aswang. Kamuntikan pang madali itong si Mang Andisyo. Wika ni Manang Elna. Kung hindi ko lang namataan kaagad malamang napatay ako. Hindi lang nag-iisa dalawa. Sabat naman ni Mang Andisyo. Dalawa ba yon? Akala ko isa lang, Andisyo. Dalawa, Elna. Nasaan na ba si Romeo? Di ba lumabas? Naroroon sa may biranda. Nakita ko siya doon. Anak, nasaan ka ba? May aswang sa labas. Sambit ni Manang Elna. Ang sabi ni Damian ay nakausap niya raw yun kanina. Lumabas dahil nga siya na lang ang magbabantay. Nagmumura itong si Mang Andisyo at hindi raw nagpakita sa kanila. Kumuha itong si Mang Andisyo ng itak tapos nagtungo sa beranda. Ito namang magkapatid. Hindi na atim ang pangyari. Lumabas ng silid at sumilip sa bintana. Madilim sa lugar. Doon lang sa may beranda ang maliwanag. May bagasera kasi doon. Hanggang sa maya-maya lang ay bigla umanong may napadaan sa labas ng bahay. Kitang-kita nilang magkapatid ito. Naglakad lang at hindi ito sina Mang Andisyo at Romeo. Para umanong mga kuba. Tapos tila parang walang mga saplot yon. Kasabay noon ang pagsambulag ng amoy na sobrang mabaho. Katulad nung amoy ng matanggal na ang lason sa paa ni Damian. Kaagad sinabi ni Damian na baka mga aswang yon. Na ito na ang nabanggit ni Mang Andisyo na dalawa. Doon sila sa may beranda sumilip. Nagkauntugan pa umano ang magkapatid. Si Romeo ay nakapatong sa mahabang upuan doon sa tanggapan. Bali nasa harapan yon ng beranda. Habang si Mang Andisyo naman ay nasa may gilid ng bakuran. Napadaan po dyan sa gilid, patungo sa likod. Sabi ni Damian.
Inangat lamang ni Romeo ang kamay ng ibig sabihin ay manatili lamang sa loob ng bahay. Bakit hindi kayo magpakita? Kahit pa nakatago kayo dyan, alam kong naririyan kayo. Pwede naman natin itong pag-usapan, di ba po? Sambit ni Romeo. Anak, anong pag-uusapan yung sinasabi mo dyan, ha? Mga aswang yan, ha? Sabat naman ng tatay nito. Ayon kay Romeo ay siya na daw ang bahala. Mas maigi nga umanong pumasok na lang ng bahay itong si Mang Andisyo. Pero tumanggi ang padre de pamilya. Hindi niya raw hahayaan ang anak niya sa ganoong problema. Malakas sumano ang aswang. Doon lamang siya at makikipagpatayan sa mga ito. Segundo ang namagitan ay biglang nagsenyas si Manang Elna na ang mga aswang umano ay nasa likod banda. Bumaba sa pinagpatungan si Romeo. Pumasok ito ng bahay. Diretso patungo sa kusina at binuksan ang pintuan. Lahat sila nakasunod. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nila Damian. Dahil pagkabukas ng pinto, naroroon ang dalawang aswang na nakatayo. Kitang-kita nila ito. Lalo't dinala pa ni Mang Andisyo ang gasera sa may kusina. Parang mga taong grasa. Ang isa, mahaba ang buhok habang ang isa naman ay parang may sakit na tipos. Panot at patpati nito. Mga 2 dipa lang mula sa pinto ng kusina ang layo. Magandang gabi. Pasensya na. Kailangan kong gamutin ang taong gusto niyong gawing pagkain. Trabaho ko to. Humanap na lang kayo ng iba. Sa malayo. Huwag itong ginamot ko. Bata pa ito. Pwede naman yung mga malapit ng mamatay, di ba? Ano bang pinagsasabi niyang anak mo, Elna? Sitahin mo, aswang yang kausap niya. Kumalma ka lang, Andisyo. Alam ni Romeo ang ginagawa niya. Narinig mo naman siya, di ba? Pinapahanap niya ng ibang biktima pwede namang patay ng mga yan Sabi naman ni Manang Elna sa asawa. Malamang ay may naiisip na gawin itong si Romeo. Kilala naman nila ang anak nila. Masyadong misteryoso. Mula raw ito nang mawala ng halos 2 buwan. Pagkabalik ay ibang-iba na. Konting impormasyon lamang po dito kay Romeo para hindi po kayo balutin ng mga katanungan. Nawala si Romeo gaya ng narinig nyo. Hinanap ito at nagkagulo daw talaga noon kasi nga hinihinala na baka dinukot ito at kinatay. Uso pa naman umano ang padugo sa mga establishmento, lalo na sa mga tulay. Pero bumalik na lamang daw itong parang walang nangyari. Kung anong suot ni Romeo sa pagkawala, ganun pa rin. Marumi nga lang. Tapos ang paliwanag ni Romeo ay may kausap lang daw siyang isang ubod ng tandang babae. May sinabi daw yon na ayon pa sa bata. Bibigyan daw siya ng katangian na makapagpagaling na mga taong may sakit. Lalo na yung walang-wala sa buhay at hindi kayang makapagpagamot. Pero limitado. Yun lang gagamutin ng hindi nakatakdang mamatay kasi kapag ginawa yun ni Romeo, mamamatay ng maaga ang bata. Kapalit kasi noon ang buhay niya. Pagkatapos umanong makapag-usap sila noong matandang babae, ay biglang nagdilim ang paligid. Natakot si Romeo. Hindi niya alam kung saan uuwi gawa ng sobrang dilim talaga. May maliit na liwanag siyang nakikita. Parang singliit lamang umano ng butas ng karayom. Kapansin-pansin umano yun gawa ng parang bituin. Yun lang ang naging gabay ni Romeo para makauwi. Sandali lang naman daw yun. Mga halos 1 oras na lakaran. Pero noong nasa bahay na siya, 2 buwan na pala siyang nawawala. Tsaka bugtong na anak lang din itong si Romeo. Hindi nasundan. May diferensya daw kasi ang nani nito. Pero maraming naniniwala na nakatalaga si Romeo na isilang na parang batang manggagamot. Balik tayo sa kwento. Patuloy ang pakikipag-usap ni Romeo pero walang umiimik sa mga aswang.
Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang umatungal ang isa sa mga ito. Napaluhod sa lupa at para bang sobrang sakit ng katawan. Natumba ng tuluyan, gumulong-gulong yon, habang yung isa natataranta. Hindi niyo naman ako kinikibuan eh. May pag-asa pa sana kayo. Parang gusto niyo talagang manakit. Kaya ayan, naghalit ako. Ikaw, huwag mo nang tangkaing isalba ang kasama mo. Hindi na yan makakabangon pa. Tandaan mo kapag nananakit ka pa ng tao, mamamatay ka. Lahat ng kakainin mo basta tao, malalason ka. Di ba nga yun naman ang gawain nyo? Binibigyan nyo ng sakit ang isang tao para mamatay. Ngayon ikaw nang may sakit. Kapag kumain ka ng tao, mamamatay ka. Kaya kung ako sa'yo, magbago ka na. Tiisin mo. Malalampasan mo lahat yan. Magbalik ka sa Panginoon. Umalis umano yung isang aswang. Habang ito namang isa, wala na. Hindi na magkamayaw ito. Nasa normal na itsura na. Taong-tao at hindi yung parang kuba. Matandang lalaki ito at tumitirik ang mga mata. Ikaw yung napili kong parusahan kasi nga matanda ka na rin naman. Yung kasama mo may mahabang oras pa para mabuhay. Makakapagpabago pa siya. Ikaw hindi na. Mamatay ka na. Hindi na gumalaw ang nilalang. Lumabas pa ang dila nito habang nakadilat ang mga mata. Nagtanong naman si Mang Andisyo kung anong gagawin sa aswang. Sabi ni Romeo, ilagay lamang daw sa unahan kasi alam niyang may kukuha dito na kapwa aswang. At malamang, magiging pagkain ito ng kauri niya. Pero hindi ito makakain ng isang aswang kanina dahil isinumpa na yon. Hindi lang dalawa yung sumunod hanggang dito. 4 sila. Nakatago ang ilaw eh. Ngayon, alam na nila na mamamatay sila kapag lumapit. Aba, bakit hindi nakita nila yung nangyari? Napapailing na lamang ang padre de pamilya. Maging sina Damian ay nabilib. Napakapulido magsalita nitong si Romeo. Yung tipong hindi natitinag at nasa tama. Pinagtulungan ni Kuya Riley at Mang Andisyo ang aswang na ilayo. Doon lang daw banda sa koprahan inilagay. Pagkatapos ay naligo umano si Kuya Riley. Kumapit daw kasi ang baho ng nilalang sa katawan niya. Kinabukasan, wala na doon ang labi. Tama ang sinabi ni Romeo. Parang alam na ang mangyari. Kahit pa man ang sabi ng tatay nito na unang beses na magkaroon ng engkwentro ang anak nila sa aswang, may mga pagkakataon na may natulungang inaaswang nun. Pero hindi daw ganon na lumapit talaga sa bahay nila at tila may gagawing hindi maganda. Samantala, nanatili muna ng ilang araw ang magkapatid doon sa lugar dahil sinisiguro ni Romeo na gagaling talaga at babalik sa normal ang paa. Bukod pa dyan ay sinisiguro din niya na wala ng mga hamak pang aswang. Umabot ito ng 1 buwan. Tumutulong si Damian doon na animoy parte na ng pamilya. Yung kuya niya ay umuwi muna dahil baka magtaka ang mga magulang. Naging magkalapit na magkaibigan si Romeo at Damian. Kung minsan ay dinadala daw siya ni Romeo sa mga lugar na may nagpapagamot na hindi kayang magpunta sa bahay ng albularyo. Ito'y mga may malulubang sakit nun. Alam niyo bang may pagkakataon daw na sinasabihan ng ang pasyente na ipahinga na ang katawan? Hindi ginagamot. Pinapahinga na talaga. Dahil sobrang tanda na. Hintay na lamang daw ang oras at huwag nang pahirapan ang sarili. Hanggang sa nagbakasyon si Romeo sa Catanduanes. Ito na ay mga sandaling wala ng gaanong pasyente. Meron pero yun na lang yung mga makukulit na kahit walang sakit ay nagpapasuri. Yun bang hindi na sa katawan yung karamdaman kundi sa utak. Siyempre, kahit naroroon sa bahay nila Damian itong si Romeo, sumasaglit ng paggagamot. Hindi daw nakakaatim eh. Kapag sinabi na may nangangailangan ng tulong ay pinupuntahan daw nila yon. At meron nga. Nangungumisyon nga itong mga magulang ni Damian dahil nga kinausap ito ng mga magulang ni Romeo na hanggat pwede,
pigilan na itong manggamot kasi nga bakasyon naman ang sadya. Pero hindi nahahadlangan. Si Damian ay tuluyan ng gumaling. Nawala ang maga. Malaki ang utang na loob ni Damian. Ang pamilya nila. Ni ultimong sentimo ay hindi daw humingi ng kapalit. Sapat na raw yung ngiti at pagpapasalamat. Nakakamangha at totoo ang tahas. Isang lihitimong albularyo ang batang manghihilot na si Romeo.